The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po, pagbati, magandang hapon po sa inyong lahat, Pilipinas. Muli po ay nandirito na naman tayo minsan pa sa ating programang Islam ang Solusyon. Napapakinggan sa impilang ito, Elizalde Broadcasting tuwing araw po ng Huwebes. Alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon, Manila time. Ito pa muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gemba. Para po sa inyong mga katanungan, komento o suwestyon, nandyan po sa inyong mga screen, 0927-927-9000 o kaya po ay 0919-694-3095. Maganda po ang paksa natin ngayon. Tungkol po sa isa sa pinakamalalaking problema hinggil sa prayer, salah, yaong kawalan ng konsentrasyon, kawalan ng kataimtiman, kawalan ng solemnity and submission. So dahilan dito, magandang paksain natin itong tungkol sa kawalan ng khusyu'. Sa Arabic po ang tawag dito khusyu'. Ibig sabihin, pakumbaba na pagpapasakop. Pakumbaba na submission. Ito po ang tinutukoy natin. Pakumbaba na pagpapasakop po kapag po oras ng prayer. Alam ninyo, marami po sa atin ng mga Muslim na kapag nagpe-prayer po ay wari baga karirahan, paunahan, habulan, karirahan po sa pag-ruku or yukud, karirahan po sa pagpapatira pa or sujud, lalo na kapag Ramadan, Tarawih, makikita mo ang bibilis, walang kabuhay-buhay na prayer, walang diwa. So, ito po ang ating tatalakayin sapagkat isa ito sa mga pangunahin na sakit, pangunahin na problema sa larangan po ng pagdarasal. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, banal na Quran, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wa qumu lillahi qanitin. Malapit-lapit na pagkahulugan. At tumayo kayo sa harap ng Allah ng buong pagpapasakop. Tinutukoy kapag ikaw ay magpiprayer, tatayo ka sa harapan ng Allah with all submission. Pagpapasakop. Solemnity and submission. Ito ang kinakailangan. Marami kasing nagpiprayer na kung saan-saan nakakarating ang isipan. Walang konsentrasyon. Nagpiprayer pero nandun sa kanyang negosyo ang kanyang isipan. Nandoon sa kanyang bahay. Nandoon sa, lalo na ngayon, ang daming umaagaw sa ating attention. Naririyan yung mama nagpiprayer, ngunit ang nasa kanyang kamalayan ay TikTok, o kaya Facebook, o kaya ay YouTube, o kaya ay yaong kanyang sinampay, biglang umulan, at ang nasa utak na sinampay, hindi yung prayer. Allahu Akbar.
So ito ang ating paksa, nabibigyan natin ng diin para po malaman natin papaano palalakasin ang ating konsentrasyon pag nagpe-prayer at ano ba ang mga benepisyo kapag po tayo ay nag-concentrate mabuti sa ating mga prayer at ano ba ang hukom sa Islam, mga hukom sa Islam kapag hindi mo pinagbuti ang prayer. Iyan po ang mga punto na ating tatalakayin. Nabanggit po sa isang aya, isang verse sa Quranul Karim, Glorious Quran, yung sinabi niya, chapter 2, verse 45, Quranul Karim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Malapit-lapit na pakahulugan. At hanapin ninyo ang tulong ng Allah sa pamamagitan ng pagtitimpi at pagdarasal. Ibig sabihin, kapag may problema ka, anumang mga suliranin, hanapin mo ang tulong ng Allah sa pamagitan ng patience, sa pamagitan ng sabar, sa pamagitan ng pagtitimpi, pagtitiis, at pagdarasal. Dagdag pa ng verse, at katiyakan na ito ay sadyang mahirap gawin maliban sa mga al-khashi'un. Mahirap mong gawin maliban kung ikaw ay al-khashi'un, isang tao na pakumbaba na nagpapasakop sa Allah, al-khashi'un. Kapag hindi ka marunong magpakumbaba sa Panginoon at hindi ka marunong sumuko sa Panginoon, absolute submission sa Panginoon, hindi mo magagawa yaong hanapin mo ang tulong sa pamamagitan ng pagtitimpi at pagdarasal. Sigurado gagawa ka ng iba actividades, curricular activities, para masolusyonan yung problema mo, kung ano man ang problema mo. Ngunit ang sinabi sa Quran, hanapin mo ang solusyon sa problema sa pamamagitan ng pagtitimpi at pagdarasal. At hindi mo yan makakamit, hindi mo yan kayang gawin kung hindi ka al-khashi'un, kung wala kang pakumbaba na pagpapasakop sa Allah. Ganyan po. Tandaan natin, mga kapatid, sa pananampalataya na salah, ibig sabihin prayer. Pag sinabi mong salah, tinutukoy natin prayer. Prayer na may ritual movements. Mayroong patirapa, may patayo, mayroong payukod, paupo. Yan, mayroong ritual. Ritual worship. Salah, kung tawagin. At ang tinutukoy natin ng salah, yung 5 times daily prayer na obligado yung salah. Salah ang pinakadakila sa mga haligi ng Islam, kasunod ng shahada. Shahada, testimony of faith. Pagpananampalataya na walang Diyos maliban sa Allah at pagpananampalataya na si Muhammad sugo ng Allah. Yan ang shahada. So, pinakamahalagang haligi ng Islam, kasunod ng shahada, ay ang salah. At ang khusyu' sa salah, ulitin, khusyu', pakumbaba na pagpapasakop sa Allah. Pakumbaba na submission to the Almighty Allah. Yan ibig ng khusyu'. At ang khusyu' sa salah, konsentrasyon, kataimtiman ng prayer, at ang khusyu' sa salah ay ipinag-uutos po ng Sharia, batas ng Islam. Alam niyo, nang si Iblis, isang translation sa Iblis ay Satan, si Satan. Sa Arabic po, isang pangalan niya Iblis, si Satanas. Nang si Satanas po, nakalaban ng Allah, ay sumumpa na ililigaw niya, ipapahamak niya, tutuksoin niya ang inapo ni Adam,
ibig sabihin ng inapo ni Adan, sangkatauhan. Ay ganito po ang sinabi niya. Ito ang kanyang declaration of war. Kumbaga, ito. Galit na galit siya sa tao. Kaya siya napahamak dahil kay Adan. So galit na galit siya sa sangkatauhan. Galit na galit siya sa mga inapo ni Adan. So ito ang sinabi niya. Chapter 7, verse 17. Ito yung kanyang babala. Ito ang gagawin niya para iligaw ang tao. Sabi niya, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Malapit-lapit na pakahulugan. Ito po ang kanyang warning. Ito ang kanyang talagang sumumpa siya na ito ang gagawin niya para wasakin ang sangkatauhan. Sabi niya, chapter 7, verse 17, sabi niya, pagkatapos ay darating ako sa kanila. Ibig sabihin, darating siya sa atin, mga tao. Darating siya sa sangkatauhan. Pagkatapos ay darating ako sa kanila, sa kanilang harapan, at sa kanilang likuran, sa kanilang kanan, at sa kanilang kaliwa, at hindi mo makikitang mapagpasalamat sa iyo ang karamihan sa kanila. So, ibig sabihin, pupwestuhan ka ni Satanas sa harapan mo. Mahirap na kalaban kasi hindi mo nakikita. Pupwestuhan ka sa likuran mo, sa kanan, sa kaliwa, iniikot-ikutan ka, at ikaw ay kanyang inuudyukan. Ipinapaisip niya sa iyo, inuudyukan niya ang utak mo, inuudyukan ka niya. Isa sa mga udyok ni Satanas, isa sa kanyang mga patibong, ay papaano ang tao ilayo sa pagsamba sa Panginoong Allah. Halimbawa, uudyukan kanya ng Muslim. Sasabihin niya sa iyo, alam mo bata, sapat na ikaw ay nananampalataya na walang Diyos maliban sa Allah. Hindi mo na kailangan magsala. Huwag ka na magsamba-samba pa. Gagawa ka ng kasalanan, tapos sasamba ka. Gagawa ka ng kasalanan, sasamba ka. Huwag ka na sumamba. Ang mahalaga, naniniwala ka sa Allah. Yan. At marami po ang naudyukan ni Satanas ng ganyang klaseng paniniwala. Na sapat na ikaw ay nananampalataya. Ang mahalaga, nasa loob mo ang Islam. Ang mahalaga, nasa loob mo ang pagiging Muslim. Hayaan mo. Huwag ka nang magsamba-samba pa. Yan. Marami siyang nadali na mga ganyan. Na mga Muslim mismo. Mga kamusliman mismo na nadali ni Satanas sa ganyang klaseng prinsipyo na huwag ka nang magsamba. Ang mahalaga, nasa sayo ang Islam. Ang mahalaga, Muslim ka. Allahu Akbar. Kapag po wala kang samba, prayer, gaano man kaganda-ganda ang mga nagawa mo sa buhay mo, kahit na kapaki-pakinabang pa ang lahat ng mga adhikain mo sa buhay, at kahit na napakarami ang nakinabang sa iyo, sa iyong kabutihan, ang daming nakinabang sa iyong kabutihan, ang iyong mga serbisyo, maraming nakinabang, marami kang natulungan, ngunit kung wala kang samba, wala kang pagkilala sa Panginoong Allah, wala kang 5 times daily prayer, natulungan mo ang sambayanan, ngunit hindi mo natulungan ang sarili mo, pahamak ang abutin mo. Gaano man kaganda ang napakarami mong nagawa na kabutihan, gabundok, at parang mansyon, premium mo sa kabilang buhay, paraiso. Kung wala kang susi sa mansyon mo, hindi ka makapasok. At alam mo ba na prayer, sala, ang susi sa paraiso. So, uudyukan nga ngayon ni Taning, Satanas. Ang mahalaga, mabait ka. Ang mahalaga, wala kang sinisiraan. Wala kang piniperwisyo. Ang mahalaga, matulungin ka sa kapwa. Ang mahalaga, nasa puso mo ang Islam. Ang mahalaga, Muslim ka. Huwag ka nang samba-samba. At naniwala ka naman. Ganyan sa katindi, na ilayo ka sa habag
at pagpapatawad ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon, kung hindi ka niya makuha sa ganoong udyok at magsasambayan ka talaga, magpe-prayer ka, magsasala ka, saan ka naman nabibirahin? Dito ka nabibirahin sa khusyu. Itong topic natin, khusyu. Pakumbaba na pagpapasakop sa Allah habang nagpe-prayer. Taimtim, solemnity, submission to the Almighty Allah. Dito ka nabibirahin. Papaano mawawala ang iyong khusyu? Papaano mawawala ang iyong kataimtiman sa pagpipray? Papaano niya mawawala? May wawak siyang isipan mo nang sa gayon mawalan ka ng pakumbabang pagpapasakop sa Allah. At kapag tuluyan nang nawala ang iyong khusyu, pagkarami-raming nakikita natin sa maski, pansinin niyo ang mga nagpiprayer sa maski. Ang bibilis ng galaw, ang bibilis ng patirapa, ang bibilis ng yuko, ang bibilis ng tayo, ang bibilis ng upo. Nakikita mo, yung prayer niya walang khusyu. Yang prayer mo na walang khusyu, yan ay kasumpa-sumpa na ipapahamak sa iyo sa kabilang buhay. Nag-prayer ka, ngunit ang prayer mo itutupok sa iyo sa impyerno apoy. Kaya ito tinatalakay natin ngayon. Nang sa gayon po ay magkaroon kayo ng idea. Dahilan po sa walang khusyu, walang kataimtiman, nakpakumbaba na pagpapasakop sa Allah habang nagpe-prayer. Dahilan sa walang khusyu ay nawawala rin ang gantimpala ng iyong prayer. Kasi nga nagpe-prayer ka pero ang nasa utak mo yung sinampay. Bumusang ulan, umulan, nagpe-prayer ka, ang nasa utak mo yung sinampay, ang nasa utak mo yung kapitbahay mo, ang nasa utak mo yung anak mo, ang nasa utak mo yung anumang mga pinagkakabalahan mo. Wala kang konsentrasyon, wala kang pakumbaba na kataimtiman na pagpapasakop sa kalooban ng Allah. Ibig sabihin, wala kang khusyu, ang prayer mo ay kapahamakan sa iyo. Naintindihan niyo? Walang gantimpala ang prayer mo. Khusyu, para malaman ninyo po, itong mga nakikita natin ngayon sa mga moske na nagpiprayer na walang konsentrasyon. Nakikita mo yung mama nagpiprayer pero ang mata niya kung saan-saan nakakarating. Ganun-ganun. Lingon-lingon, tingin-tingin sa itaas. Walang khusyu. Walang konsentrasyon. Walang kataimtimang pagpapakumbaba sa Allah. So itong mga nakikita natin, mga sinyalis to. Para malaman ninyo, khusyu ang kauna-unahan na mawawala sa ating relihiyon. Ang kauna-unahan na mawawala sa Islam ay ang taimtim na pagkumbaba, na pagpapasakop sa Allah ng mga nagdarasal. Makikita mo yung nagdarasal, walang halaga, walang saysay, walang kwenta ang kanyang prayer. Para lang naglalaro. Khusyu ang kauna-unahan mawawala sa ating relihiyon. Katibayan, sinabi ni Hudayfa radhiyallahu an, ang pagganito ang malapit-lapit na kahulugan. Anya, ang unang bagay sa inyong relihiyon na inyong mawawala ay ang khusyu. At ang huling bagay na inyong mawawala sa inyong relihiyon ay ang salah. Ibig sabihin, una mawawala yung kataimtiman ng prayer. Then, hanggang saang mawala mismo ang prayer. Dagdag pa ng hadith. May taong magsasala ng walang kabutihan sa kanya at hindi magtatagal ay papasok ka sa masjid at wala kang makikitang isa man na mayroong khusyu. Makita mo yan? Sanhi po ng matindi na waswas. Waswas ng saitan. Bulong ng saitan. Kasi nga ipinapaisip sa iyo. Pumapasok siya ugat mo. Sumasabay siya sa daloy ng dugo. Tapos pupunta sa brain. Pupunta sa utak. Ipapaisip sa iyo. Sanhi ng matindi na waswas, bulong ni Satanas, kapag nagsasala ang tao at nawawala po ang khusyu, kataimtiman, ay kailangan po na talakayin talaga natin ito ng gusto. Gawin natin punto por punto. Unang punto, ano ba ang mga benepisyo? Ano ba ang mga pakinabang
na makakamit mo kapag ang prayer mo mayroong khusyu. Kapag ang prayer mo mayroong pakumbaba na pagpapasakop sa Allah. Ano ba ang mga benepisyo? Isa-isahin natin. Number 1 na benepisyo. Kapatawaran sa mga kasalanan at dakilang gantimpala ng paraiso. Kapatawaran sa mga kasalanan na anumang nagagawa mo sa buhay. Kapag nagpe-prayer ka ng time team, tutuhanan, hindi laro-laro, hindi yung prayer na walang kwenta, walang konsentrasyon, kundi nagpe-prayer ka na nandoon ang puso't diwa mo ay nakatutok, nakapokus with solemnity and absolute submission. Yan ang bisyo ng khusyu. Kapag ganyan ka kung mag-prayer, una na pakinabang, una na benepisyo ay ang kapatawaran, pagpapatawad ng Allah sa mga kasalanan mo at gantimpala, dakilang gantimpala ng paraiso. Nabanggit ng Allah ang Al-Khashi'in wal-Khashi'at, chapter 33, verse 35, Quranul Karim. Bisabihin, mga kalalakihan at mga kababaihan na mapagpakumbaba sa kanilang Panginoon at inilarawan ang ganitong katangian na pinaghandaan ng Allah ng pagpapatawad. Pinaghandaan ng Allah ng dakilang gantimpala ng paraiso. Alam ninyo mga kapatid sa pananampalataya, 5 po ang prayer natin na obligado araw-araw. Madaling araw, Salatul Fajr. Tanghali, Salatul Duhur. Hapon, Salatul Asr. Pag lubog ng araw, Salatul Maghrib. Pag gabing-gabi na, Salatul Isha. 5 ang naka-prescribe sa atin na obligado ang Muslim na isagawa araw-araw. Anong hadith? 5 ang sala na ginawang obligado ng Allah. Sino man ang magsagawa ng wudu, yung pag-ablution, paghugas bago mag-prayer. Sino man ang magsagawa ng wudu ng maayos para sa mga ito, ginalingan mo yung ablution mo, kompleto yung ablution mo. Sino man ang magsagawa ng wudu ng maayos para sa mga ito, isala ang mga ito sa takdang oras, isagawa ang ruku, yung yukod. Isagawa ang ruku ng maayos at may ganap na khusyu, isang pangako mula sa Allah na siya ay patatawarin. Nakita mo kung gaano ka-importante yung gagalingan mo yung pagwudu, gagalingan mo yung pagpe-prayer mo, prayer mo na sa oras, huhusayan mo yung mga movement mo. Nangangako ang Allah na ikaw ay kanyang patatawarin. Dagdag pa ng hadis. Ngunit, sino man ang hindi gawin ito ay walang ganyang pangako. Kung luluobin ng Allah ay patatawarin niya siya at kung luluobin niya ay paparusahan niya siya. Source natin, Sahih Al-Jami. Napakalakas po. Authentic na hadith. Ngayon, ano ang aasahan natin na kapatawaran? Ano ang aasahan natin na gantimpala ng paraiso kung ang prayer mo ay karirahan? Para kang hinahabol o parang may hinahabol ka. Karirahan sa pagyuko, karirahan sa pagtayo, karirahan sa pagpapatirapa, karirahan lalo na kapag Tarawih, kapag Ramadan. Karirahan, ang hinahabol ng mga tao ay matamat yung Quran. Kaya ang bibilis mag-prayer, ang bibilis bumasa ng mga verses, ang bibilis ng bigkas, halos hindi tama ang mga bigkas. Pagkatapos ang bibilis ng galaw. Papaano mo makakamit yung pangako ng Allah na kapatawaran? Papaano mo makakamit yung pangako ng Allah na paraiso? Sige nga. Pangalawa na benepisyo. So, unang benepisyo, kapatawaran at saka pangakong paraiso. Kapag ginalingan mo ang prayer mo, tinaimtiman mo ang prayer mo. Pangalawa na benepisyo, nagiging madali at nagiging magaan gawin ang sala.
May mga tao kasi na hirap magsala sa pilitan. Kasi nga walang kuso. Niluluko ba ni Satanas ng kung ano-anong udyok? Dahil doon tinatamad magsala. Napipilitan magsala. Ngunit kung mayroon kang kuso sa iyong bawat sala, napakadali mong gawin ang bawat sala, napakagaan gawin ang bawat sala, ganyan po ang pangalawang benepisyo. Ibig sabihin, gustong-gusto mo yung prayer gawin. Magaan ang pakiramdam mo. Allahu Akbar. Anuman po, gaano man ang kataimtim ang ating mga prayer, diyan nakasalalay ang gantimpala. Ang gantimpala sa ating prayer ay nakasalalay sa kung gaano kataimtim, gaano kapakumbaba, gaano ka nagpapasakop sa Panginoong Allah kapag oras na ikaw ay nagpe-prayer. Gaano ba ang solemnity ng iyong prayer? Gaano ba ang submissiveness ng iyong prayer? Dito po nakasalalay kung ang prayer mo ay matatanggap o hindi. Kanang katibayan anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang alipin, bisabihin alipin lingkod, ang isang alipin ay maaring magsala at walang maitatala para rito maliban sa ikasampu nito. Ibig sabihin, nagpi-prayer ka, ngunit ang papasalang 10%. May mga tao na nagpi-prayer siya, ngunit 10% lang ang pasado sa kanyang buong prayer. Dagdag pa na hadith. O ikasyam, o ikawalo, o ikapito, o ikaanim, o ikalima, o ikaapat na bahagi, o ikatatlong bahagi, o kalahati. Kalahati, 50%. Pinakamataas na papasa sa prayer natin, 50%. Walang sino man sa atin na makakakuha ng 100% pasado. Dahil nga sa sinasabayan ka ng udyok ni Satanas, hindi ka talaga makapag-concentrate. Kung saan-saan nakakarating ang diwa mo, isipan mo, saan-saan nakakarating, pinakamataas na yung 50%, pinakamababa 10%. Pumasa ang prayer mo. Ito po ay hadith Sahih Al-Jami. Authentic na hadith. Ibig sabihin, yaon lamang mga bahagi ng sala na tinaimtiman mo, buong pakumbaba na nagpasakop ka sa Allah, punong-puno ng solemnity, yan lang ang bahagi ng prayer mo na may gantimpala. The rest of your prayer, hindi lang sa walang gantimpala, mayroon ka pang parusa sa kabilang buhay. Kapag hindi mo ginalingan ang iyong konsentrasyon, ang iyong kuso, kapag hindi mo pinaghusay ang iyong pakumbaba na pagpapasakop sa Allah habang nagpe-prayer, iyan po ipapalo sa iyo. Itutupok siya sa apoy. Allahu Akbar. Yaon lamang tinutukan mo talaga ng gusto. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, itong mensahe natin para sa lahat ng Muslim. Napakarami po tayong nakikita ng Muslim na kapag nagpe-prayer po, Allahu Akbar, ang bibilis. Wala talagang khusyu, walang konsentrasyon. Ang bibilis bumasa ng mga verses ng Quran. Ang bibilis ng galaw, Allahu Akbar, subhanallah. Ang makakamit mo lamang na bahagi, na ang gantimpala ng makakamit mo, ay yaon lamang bahagi ng prayer mo na tinaimtiman mo. Sayang ang prayer mo kung walang kusuk. Katibayan, anong hadith? Sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu an, malapit-lapit na pagkahulugan. Magkakamit ka lamang sa iyong salah na iyong tinaimtiman. Ngayon, ano ang kataimtiman na masasabi mo? Sa mga nakikita natin ng mga nagpe-prayer na kamusliman, napakarami po. Pumunta ka ng masjid, panoorin mo, obserbahan mo yung kapatid mo na nagpe-prayer. Para talagang hinahabol ng kung ano.
nagsasala, yung kanyang mata dapat nakafocus doon sa kung saan lumalapat ang noo. Abay, ang mata niya kung saan nakakarating. Lalo na yung isip niya. Sa panahon natin ngayon na napakarami ang umaagaw sa ating atensyon. Nandyan ang Facebook, nandyan ang TikTok, nandyan ang YouTube, nandyan ang Netflix. Napakarami ng mga panuurin na kapag ikaw ay nagpe-prayer, nagsasala, dala-dala mo pa sa kamalayan mo yung mga pinanonood mo. Napakarami ng mga interruption, napakarami ng umaagaw sa ating konsentrasyon sa prayer sa panahon ngayon. Kung kaya't makikita mo, napakarami ang nagsasala na walang kusyo. Kaya ito ang tinatalakay natin para magkaroon ka ng kusyo. Sinabi natin kanina, kapag nagpe-prayer ka na may khusyu', taimtim na pagkumbaba na pagpapasakop sa Allah, kapag ganyan ka mag-prayer, sinabi natin kanina, ang mga kasalanan mo ay patatawarin. Ganyan kahalaga ang bawat prayer na itayo mo ay patatawarin ng Allah ang mga kasalanan mo. Anang isa pang hadis. Kapag ang alipin ay nakatayo at nagsasala, ang lahat ng kanyang kasalanan ay ipinapatong sa kanyang ulo at mga balikat. Kapag nagpe-prayer ka, sa tuwing ikaw ay magpe-prayer, nakatayo, yung mga kasalanan mo nakapatong sa ulo mo, nakapatong sa balikat mo. Dagdag pa ng hadis. Sa tuwing magruku, sa tuwing magpayukod, o magsujud, magpatirapa, siya ay sa tuwing magruku o magsujud siya, ay nalalaglag ang iba sa mga iyon. So kapag ikaw ay nagpa-prayer, tandaan mo, ang mga nagawa mong kasalanan nakapatong sa ulo mo, balikat. At kapag ikaw ay nagruku, yumukod, nalalaglag ang ibang bahagi. Pag nagsujud, nalalaglag ang ibang bahagi. Hanggang sa pwedeng malalaglag lahat kapag po ang iyong kataimtiman ay pasado. Source natin, Al-Baihaqi sa kanyang As-Sunan Al-Kubra. Ayon sa tafsir ni Al-Manawi dito sa hadis, ay ganito ang kanyang sinabi. Yung nalalaglag yung mga kasalanan habang nagpe-prayer ka. Nahuhugasan ang mga kasalanan mo habang nagpe-prayer ka. Ito ang kanyang tafsir. Anya, ang ibig sabihin ay sa bawat magampanang lubos na bahagi ng sala. Ibig sabihin, sa bawat magampanan mo na bahagi, mahalagang bahagi ng sala, ang bahagi ng kanyang mga kasalanan ay nalalagas sa kanya hanggang sa kapag natapos na niya ang kanyang sala, ay lahat ng natanggal ang kanyang mga kasalanan. Ito ay ang isang sala na kung saan ang lahat ng mga kondisyon ay nagampanan at ang mahalagang bahagi ay nakompleto. Nakita ninyo? So kapag nagpe-prayer ka, pakahusayan mong mabuti dahil bawat prayer mo, bawat tayo mo ay pagkakataon mo upang anumang mga nagawa mo na kasalanan ay mapatawad ng Allah. Ibig sabihin, malaglag, malagas, mabura. Kaya't ito po ang magandang punto na maintindihan ng mga Muslim. Ang buhay kasi ng Muslim, prayer 5 times a day. Hindi ka po pwedeng tawagin Muslim pag hindi ka nagpe-prayer. So sabihin mo, Muslim ako, pero hindi ako nagpe-prayer, hindi ka Muslim. Pangalan lang. Ang Muslim, legitimate na Muslim, 5 times a day nagpe-prayer. So itong 5 times a day, ilang raka, ilang tayo. Kapag salatul Fajr, 2. Pag salatul Duhur, 4.
Pag salatul asar, 4 na tayo. Pag salatul maghrib, 3. Pag salatul isha, 4. So, bawat tayo mo, bawat ruko mo, bawat sujud mo, dito sa 5 prayer maghapon, ubus ang kasalanan mo. Kung ang prayer mo ay may khusyu. Allahu Akbar. Pangatlo, na benepisyo. Marami po talaga ang benepisyo na makakamit mo kapag tinaimtiman mo ng totoo. Nagkaroon ng taimtim na pakumbabang pagpapasakop sa Allah ang iyong bawat sala. Pangatlo po na benepisyo. Ang taong nagsasala ng may khusyu ay magaan ang pakiramdam pagkatapos ng sala na parabagang natanggalan ng mga pasanin. Kapag po ang prayer mo ay taimtim, mapapansin mo na magaan ang pakiramdam mo. Pagkatapos ng iyong sala, nararamdaman mong para kang nawalan ng mga mabibigat na pasanin. Alam mo, ang buhay natin dito sa mundo ay punong-puno ng mga pasanin. Walang sino man sa atin ang nabubuhay na walang pasanin. Iba't ibang uri ng pasanin ang hawak ng bawat isa. Pwedeng pampamilyang pasanin, pwedeng pangnegosyong pasanin, pwedeng pang-career na pasanin, napakarami, personal na pasanin, napakarami ng ating mga pinapasan araw-araw. Ngunit kapag ang prayer mo ay mayroong khusyu, mayroong taimtim na pakumbaba na pagpapasakop sa Allah, madarama mo pagkatapos ng prayer mo, napakagaan ng pakiramdam mo. Napakagaan-gaan ng pakiramdam mo. Parang nag-iba ang pakiramdam mo. Naging maaliwalas ang pakiramdam mo. Yan ang naitutulong ng prayer na may khusyu. Ngunit ang tanong, paano gagaan ang pakiramdam mo kung ang prayer mo ay sapilitan, pakiramdam mo napipilitan ka lang dahil wala ngang khusyu? Paano magiging maaliwalas ang pakiramdam mo sa tuwing makatapos ka mag-prayer? Ang prayer mo po karirahan. Walang kabuhay-buhay na prayer. Prayer na walang diwa. Prayer na walang kalatoy-latoy, walang kwentang prayer. Allahu Akbar. Subhanallah. Nakakadama ka ng gaan at ginhawa. Kung kaya't, nanaisin mo pa na lalo pang dagdagan ang prayer. Ibig sabihin, ini-enjoy mo ang prayer. Hindi katulad ng kapag wala kang khusyu, napipilitan ka lang. Napipilitan ka mag-prayer. Sa apilitan. Kaya papaano ka magkakaroon ng pakiramdam na gumaan ang iyong dinadala na pasanin sa buhay? Napipilitan ka lang eh. Itong 5 prayer araw-araw ng mga Muslim, napakabigat ito sa isang tao na walang khusyu. 5 beses, madaling araw, tanghali, hapon, takip silim, gabi. 5 beses ka magpiprayer. Kung wala kang khusyu, kung wala kang pakumbaba na pagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala, talaga itong 5 ay talagang kalbaryo, pakiramdam mo ang bigat. Ngunit kung mayroong kang taimtim na pagpapasakop, pakumbabang pagpapasakop sa Allah sa bawat prayer mo, itong 5, napakagaan, napakasarap ng pakiramdam. Sa tuwing makatapos ka mag-prayer, napakasarap ng iyong pakiramdam. Ganyan po, mga kapatid sa pananampalataya, ang Islam. Pakiwari mo, ang mundong ito ay kulungan. Pakiwari mo ang mundong ito ay kulungan. Napaka punong-puno itong mundo ng kung ano-ano mga problema. So para bagang kulungan ang mundong ito. Ngunit kapag nagpe-prayer ka, pakiramdam mo lumalaya ka. Ha? Yes. Alam mo at nararamdaman mo na ang buhay sa mundong ito ay parang kulungan. Hindi ka nawawala ng problema, financial problem, physical problem, family problem, social problem, career problem, kung ano-ano problema, hindi nawawala. Napakabigat. Para kang nakakulong.
Pakiwari mo ang mundong ito kulungan. Ngunit kapag nagpe-prayer ka, pakiwari mo ikaw ay lumalaya. Ganyan katindi ang prayer na mayroong khusyu, may kataimtiman na pakumbabang pagpapasakop sa Allah. Kapag nagsasala ka, pakiramdam mo, lumalaya ka. Dahil sa kataimtiman mo, kataimtiman ng prayer mo na nakatayo ka ng ganyan, nawawala ang lahat ng problema mo sa buhay. Lumalaya ka. Ibig sabihin po, gumiginhawa ang buhay mo kapag ikaw ay nagsasala. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis? Malapit-lapit na pagkahulugan niya, O Bilal, hanapin natin ang ginhawa sa salah. Hanapin natin ang ginhawa sa salah. Ibig sabihin, kapag nagpe-prayer ka, kausap mo ang Panginoon, gumiginhawa ang pakiramdam mo. Isa pang hadis, ang aking kaligayahan ay sa sala. Ang aking kaligayahan ay sa prayer. Allahu Akbar. Tanong, paano ka giginhawa? Paano ka liligaya sa iyong prayer? Isa pilitan. Napipilitan ka lang. Kasi obligado ka. At kapag isinagawa mo, walang kabuhay-buhay na prayer, mabibilis ang galaw, ang bibilis parang tumutuka na uwak ang iyong pagsujud, parang tumutuka na uwak. Ano ba yung uwak? Ganyan. Diba tayo, nagpapatira pa, upo, patira pa, upo. Parang tumutuka na uwak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay, hindi po ganoon. Hindi ganoon ang prayer. Hindi yung parang tumutuka. Hihinto, may babasahin. Hihinto, may babasahin. Hihinto. Ganun po. So, paano giginhawa ang pakiramdam mo sa bawat prayer kung para kang hinahabol? So, mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda ang prayer na pangdulot sa atin ay kaginhawaan. Gumagaan ang pakiramdam mo. Anumang suliranin na pinapasan mo pagkatapos ng prayer mo, gumagaan. Para ka nabunutan ng tinik sa dibdib. Para ka nawalan ng pasanin. Ganun katindi ang prayer. Ngayon, matapos natin talakayin ng ilan lamang sa mga benepisyo ng taimtim na prayer, dumako po tayo sa mga hukom. Ano ang mga hukom tungkol po sa prayer na may khusyu at prayer na walang khusyu, tungkol sa prayer na may kataimtimang pagpapasakop, pakumbabang pagpapasakop sa Allah, at ng prayer na wasi-wasi lang, walang kwenta. Ito po. Sino pong nagbigay ng hatol? Nagbigay ng hukum? Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, nawa kahabagan ng Allah. Source natin, Majma' al-Fatawa, Volume 22, Fatawa number 553 hanggang 558. Ito ang kanyang ruling. Number 1. Tandaan mo, ito ang ruling niya. Ang khusyu ay obligado. Ibig sabihin ng obligado, pag hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Kapag walang khusyu ang sambayang mo, walang taimtim na pakumbabang pagpapasakop sa Allah, walang taimtim na konsentrasyon, ang prayer mo, nagkakasala ka. Nagkakasala ka, ibig sabihin may parusa ka. Ayon kay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, doon sa binasa natin kanina verse, chapter 2, verse 45, basahin natin muli. Yung tungkol sa hanapin natin ang tulong ng Allah sa pamamagitan ng pagtitimpi at pagsasala. Ito, basahin natin muli. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lapit-lapit po, napakahulugan. At humingi kayo ng tulong or hanapin nyo ang tulong sa Allah sa pamamagitan ng pagtitimpi at pagdarasal, sa pamamagitan ng patience and prayer. At katiyakang ito ay sadyang mahirap gawin maliban sa mga al-khashi'un. Ibig sabihin, yaon bang ang isosolve mo sa problema mo ay pagtitimpi at prayer? Hindi mo ito magagawa
kung wala kang kusyo, kung hindi ka al-khashi'un, hindi ka pakumbabang nagpapasakop sa Allah, ay magre-rebelde ka. Kapag wala kang kusu, hindi ka al-khashi'un, ay magre-rebelde ka kapag may problema ka. Sisisihin mo kung sino-sino, hanggang saan sisisihin mo ang Allah. Allahu Akbar. Ngunit kung mayroon kang kusu sa buhay mo, mayroon kang pakumbaba na pagpapasakop sa Allah, ang solusyon lang sa problema, magtimpi, magdasal. Aha, okay. Ayon kay Ibn Taymiyyah, itong verse na binasa natin ay paghatol ng parusa o pagsumpa sa mga hindi khashi'un. Yun ang kanyang interpret sa binasa natin na verse. Itong si Ibn Taymiyyah, kaya nga natawag na Shaykhul Islam. Ibn Taymiyyah, bansag ito, Shaykhul Islam. Kaya siya nabansagan na ganyan dahil isa siya sa pinaka iginagalang, pinakamalalaking Islamic scholars. Ayon sa kanyang tafsir, komentaryo, interpretasyon sa binasa natin na verse, ayon sa kanya, itong verse na ito ay paghatol ng parusa o pagsumpa sa mga hindi khashi'un. Dahil ang hatol ng parusa o ang hatol ng pagsumpa ay naaangkop lamang kapag ang isang obligado, isang wajib, ay hindi ginawa o kapag ang isang ipinagbabawal ang siyang ginawa. Ulitin natin, ang hatol po ng pagsumpa, hatol ng pagparusa ay nagaganap kapag po ang isang obligado na ipinag-uutos ng Allah ay hindi mo ginawa or ang ipinagbabawal ng Allah ang siyang ginawa mo. Nagiging karapat-dapat ang hatol ng sumpa ng Allah, pagpaparusa mula sa Allah. Allahu Akbar. Ngayon, pangalawa, sa hatol ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kung ang walang kusu ay hahatulan ng parusa o pagsumpa, ay nangangahulugan ang kusu ay obligado, wajib. Ang tanong, nasaan ang kusu? Nasaan ang kusu sa karirahan na pagpe-prayer? Nasaan ang kusu sa napakabibilis prayer po na walang kwenta, walang kalatoy-latoy, walang kabuhay-buhay na prayer? Physical lang, pero walang laman ang prayer mo. Pangatlo, sa kanyang hatol, isa pang palatandaan na ang kusu ay obligado or wajib ay ang verse, chapter 23, verse 1. Qad aflahal mu'minun. Matagumpay talaga ang mga mananampalataya. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yaong mga taimtim sa kanilang mga pagdarasal. Ibig sabihin, with all solemnity and full submissiveness in prayer. Yan ang ibig sabihin. Pang-apat sa kanyang hatol, sino man ang parang uwak sa pagsujud ay walang kusu. Parang uwak na tumutuka, ganun. Sujud, patirapa, patirapa. Sino man ang kanyang patirapa ay parang uwak na tumutuka. Mayroon tayong makikita niyan, lalo na po kapag Ramadan, kapag Tarawih, parang mga tumutuka ang mga tao. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ganun. Ang bibilis. Anong sabi sa hatol? Sino man ang parang uwak sa pagsusujud ay walang khusyu. Wala kang khusyu. Dagdag pa, number 5. Sino man ang hindi tumindig ng buo mula sa ruku at hindi mo na huminto sandali bago magsujud ay walang khusyu. Mula po sa ruku, mula sa yukod, siyempre tatayo ka. Kapag po sa pagtayo mo halfway lang, ganun lang, patira pa kaagad, wala kang khusyu. Kailangan tatayo ka, itutuwid mong likod mo, dahil ito po ang kailangan,
itutuwid mong likod mo, ihinto ka saglit, saka ka magpapatira pa. Ngunit kapag walang ganyan, hindi ka tumindig ng buo mula sa ruko, hindi mo na huminto sandali bago magsujud, ang prayer mo walang kusok. Wala kang kusok. Number 6, sa hatol, ang pagmamadali ay hadlang sa kusok at ang pagtutuka na parang uwak ay hadlang sa gantimpala. Mayroon pong isang hadith tungkol sa pinakamasaklap na magnanakaw. Ang pinakamasama na magnanakaw, yung ninanakawan niya yung kanyang prayer. At anong ibig sabihin ng ninanakawan mo yung prayer mo? Hindi mo inaayos yung ruku, hindi mo inaayos yung sujud. Ito yung hadith. Ang pinakamasamang uri ng magnanakaw ay ang yaong nagnanakaw sa kanyang sala, nagnanakaw sa kanyang prayer. Nagtanong si Abu Qatada. Nagtanong siya, O sugo ng Allah, papaano ang tao makakapagnakaw sa kanyang sala? Sumagot siya, sa pamamagitan ng hindi maayos na pagsasagawa ng ruku at sujud. Pinaka-authentic na hadith, Sahih Al-Jami. So mga kapatid sa pananampalataya, kapag hindi mo inayos ang iyong pagyukod at hindi mo inayos ang iyong pagpapatira pa, ninanakawan mo ang prayer mo. At ang pinakamasahol, pinakamasaklap, pinakamasama na magnanakaw ay ang ninanakawan niya ang kanyang sariling prayer. Isa pang hadith. Walang sino man sa inyo ang nakapagsala ng maayos hanggat hindi ninyo ginawa ito. Ano yung tinutukoy sa ginawa ito? Yung ibabalik mo ang buto mo sa posisyon, yung mula sa yukod, tatayo ka, i-straight mo muna ang likod mo, hihinto ka muna saglit, ang tawag rito, ibabalik mo ang posisyon ng mga buto mo. Kapag hindi mo ito ginawa, hindi ka nakapagsala ng maayos ayon sa hatol ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Opo, dito sa hadith na binasa natin, na hadith Abu Dawud. So, ibabalik mo ang posisyon mo. Number 9 sa kanyang hatol, sino man ang walang khusu sa sala ay makasalanan. So, kapag ikaw ay nagsasambayang na wala kang khusu, wala kang pakumbaba na taimtim na pagpapasakop sa Allah, wala kang solemnity sa iyong pagpiprayer, walang submission sa prayer mo, ang prayer mo ay wasi-wasi, walang kwenta. Sino man ang walang khusyu sa sala ay makasalanan. Ibig sabihin, nagkakasala ka kapag nagpe-prayer ka na wala kang khusyu. Number 10, at sino man ang makasalanan ay paparusahan ng sumpa at parusa. Source ng fatwa, Majma' al-Fatawa, Volume 22, Fatawa number 553 hanggang 558. Para po sa inyong kaalaman, mga kapatid, sa pananampalataya, punto numero 3. Kapag po ikaw ay nagsasala, kinakausap mo ang Allah. Kaya igalang mo ang pakikipag-usap sa Allah. Huwag mong binabastos ang pakikipag-usap sa Allah sa pamamagitan ng mabilisang galaw. Kailangan po igalang mo ang pakikipag-usap sa Allah kung alam mo lamang na sa pamamagitan ng mga binabasa mo sa sala ay kinakausap ka ng Allah at ibinibigay sa iyo ang kung anong hinihingi mo. Dahil sa kausap mo ang Allah ay pagtuunan mo ng kaukulang paggalang, respeto sa iyong kinakausap. Magkaroon ka nga ng pagkakataon makausap mo ang presidente ng isang bansa, katakot-takot na respeto ka paggalang Ano pa kaya kung ang kausap mo mismo ang lumikha ng universe? So kapag ikaw ay nagpiprayer, kinakausap mo ang Allah, kaya pagtuunan mo ng tutuhanan na respeto, paggalang, solemnity, submission
Katibayan, anang hadith. Kapag sino man sa inyo ay nakatayo sa pagsasala, siya ay nakikipag-usap sa kanyang Panginoon, kung kaya't pagtuunan nito kung paano makikipag-usap sa Kanya. Ngayon, paano may papakita ang paggalang mo sa iyong Panginoon kung ang prayer mo ay walang kwenta? Ngayon, ang tanong, bro, papaano ko palalakasin ang aking kusyo kapag ako nagpe-prayer? Napakarami. Naka-enumerate, kaya lang wala na tayong oras. Bumanggitin ng isa lang na paraan para ang prayer mo talagang taimtim. Isa lang. Ano yun? Kapag ikaw ay nagpe-prayer, isipin mo ang kamatayan. Ha? Yep. Isipin mo ang kamatayan. Isipin mo na pupwedeng itong sala mo ang last and final sala. Aha. Huwag mong iisipin na mayroon ka pang another sala. Huwag mong isipin na mayroon ka pang another prayer. Bawat tayo mo, bawat prayer mo, isipin mo, this is my last and final prayer. Dahil marami po sa atin ang hindi niya alam na ito palang prayer niya ngayon ay last na pala to. Wala na pala mamaya. Ilan na nag-prayer ng madaling araw na hindi na umabot sa prayer sa tanghali? Ilan na nag-prayer sa tanghali na hindi umabot sa prayer sa hapon dahil patay na? So, kinakailangan sa tuwing tatayo ka, pakaisipin mo ang kamatayan mo kapag magpiprayer ka. At kapag iniisip mo yan, siguradong taimtim ang prayer mo. Katibayan, anong hadith? Alalahanin ang kamatayan sa iyong prayer, sa iyong sala. Sapagkat ang taong naaalala ang kamatayan sa kanyang sala ay magsasala ng maayos at magsalaka sa sala ng isang taong hindi iniisip na mayroon pang isasala. Pinaka-authentic po na hadith. Hadith Al-Bukhari at saka hadith Muslim. Pinaka-authentic. Ibig sabihin, kapag ikaw ay magpiprayer, isipin mo na ang prayer mo is a goodbye prayer. Isipin mo a farewell prayer. Isipin mo pamamaalam na prayer. Bawat prayer mo, isipin mo, this is my goodbye prayer. Katibayan, anong hadith? Kapag tatayo ka para magsala, ay ipagsala mo ang pamamaalam na sala. Authentic po na hadith, Sahih Al-Jami. So kapag po kapatid sa pananampalataya, ganyan ka mag-prayer. Na bawat prayer mo, iniisip mo, this is my last. This is my final prayer. This is my goodbye prayer. Sigurado, gagalingan mo. Tulad sa isang taong sentensyado, electric chair, na bago siya bitayin, ay humingi ng pabor na magsala. Sigurado na gagalingan niya ang kanang sala dahil alam na this is the last and final sala. Ganoon din upang makamit natin ang kataimtiman sa ating mga prayer. Ugaliin mo na kapag magpe-prayer ka, isipin mo, this is my last. This is my final prayer in life. At wala na pong oras. Tayo po ay magpapaalam na naman. Nawa, nadagdagan na naman ang ating kaalaman, mga kapatid, sa pananampalataya, at tayo ay magpapaalam na ito po muli ang programang Islam ang Solusyon na papakinggan sa impilang ito, Elizalde Broadcasting, tuwing araw po ng Huwebes. Alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon, Manila time. Opo mga kapatid, meron tayong announcement saglit pahabol. Ang inyong paglingkod ay gustong dagdagan ng programa natin dito sa Elizalde Broadcasting, English Edition. Monday, halimbawa. Kaya, nangangalap tayo ng sponsor mula sa ating mga kapatiran. Sino ang gusto mag-sponsor ng English Edition para mas marami ang makinabang na kamusliman? Ito po muli ang programang Islam ang Solusyon at ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gimba. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At muli po, pagbati ng kapayapaan sa mga nananampalataya sa kaisahan ng Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.